It is 4 p.m. We're bringing developing news and stories behind headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Thursday, February 27. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte could begin July 30, 2025, based on the Senate's proposed calendar. Senate President Jesus Escudero says senators will still deliberate on the calendar's contents before its approval. The final decision will be made when the session resumes in June this year. Before the release of the proposed timeline, Escudero organized administrative support for the Senate impeachment court. He has directed the Senate Secretary to stand as clerk of court with support from the upper chamber's legal counsel, Deputy Secretary for Legislation, and the Sergeant-at-Arms. The COMELEC has raised concerns over the rise in election-related violence ahead of the May 12 elections. COMELEC Chairman George Garcia notes that many of these incidents occurred in Cotabato City and Maguindanao provinces. Among the latest cases was the attack on Vice Mayor Omar Samama of Datupiang, Maguindanao del Sur. Currently, 38 areas are classified as election hotspots. And the Vatican says Pope Francis's health condition is further showing slight improvement. The pontiff's mild kidney insufficiency has already subsided. But while his doctors did not record any asthma-like respiratory episodes on Wednesday, the Pope's prognosis remains guarded. And joining us today is Storycon's resident political pundit, Tito Raul Llamas. Good afternoon. Happy Thursday. Ba't napaka-ano naman ang ano mo? Teka, wala pa palang microphone. Yung microphone sa likod mo. Sorry. Paano ba yan? Paano pa kita kami-chat? Upo ka kasi, hindi ka na para ready. Buti pa si Ami, laki na ng ngiti. Ami, ating Philippine... Subdued din, subdued. Subdued ba yan? Happy Thursday! Happy Thursday! Generic yung description mo kay Ronald. Kaya natatawa ko. Generic ka, pero yung entrada naman niya, sablay. Wala pala siyang narinig naman siya, narinig. Narinig ba siya? Narinig siya. Ngayon, pwede ka na humirit. Pwede na. Pwede na. Hataw na. Subdued nga eh. Hataw na nga. Mag-good morning, good evening, good night ka naman. Yes, magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig. Parang bait-bait ni Ronald, no? Kahapon kasi, ang kasama ko dito sa Renz eh. Medyo, di ba, Ami, subdued ako kahapon. Oo, kahapon mabait. Pag dalawa kaming babae kasama niya, mabait siya. Baka mapagalitan ng mga tsahin. Women's month. Mataray pa naman. Taray pa naman ng dalawa. No? Hirap na. Ami, hindi mo napansin tinawag kang tsahin? Hindi, toddler pa kasi ako noon eh. Toddler pa ako. Tapos si Ami, nasa Malacanang na. Diba? Ito na naman tayo. Toddler? Alam mo, ang bagay palang tawag kay Ami, Chang Ami. Chang Ami. Chang Ami, di ba? Sino ba yung gano'n? Si Ami Perez ba yan? Chang Ami? Si Ami Perez ba yung gano'n? Chang Ami, Ako, Chan. Ako, Chan. Ganda naman ang ating tsahin yan, di ba? Chan. Chan, stomach ako, Chan. So, yun. Ami, teka, anong malaking sara nyo? It's a Thursday, the second to last day of the week. And before we head to the weekend, nabanggit mo na nga, hindi magbabago ng schedule no special session. Nag-release na ng calendar si Chiz Escudero. June 2, babalik ang session. June 3, mag-oath taking. July 30, trial. Saka merong interesting briefing sa Malacanang. Yung yung bagong spokesperson. Sabi niya, BBM is not a weak leader and he will never be a weak leader. Nagre-react sila nagre-react doon sa mga criticism. Bakit daw bakit daw pinapatulan yung mga criticism? Kailangan daw idepensa sa mga sinasabi na he is a weak leader. He is not a weak leader. Yun. But it's a good thing. May dagdag pa. May isa pang interesting sa briefing. Isa pa. Yung palusot naman dun sa busway
ni ni oo. General Marvin, sabi emergency daw. Sabi ng palasyo, kung may emergency, umalis kayo maaga. Okay, okay. Mukhang itong bagong spokesperson mas handa sa bardagulan eh. Dahil yung mga previous spokesperson hindi nakikipagbanatan di ba? Ito, medyo nakikipagbanatan siya. Dinedepensahan yung presidente, tapos binabanatan yung mga bumabanat sa presidente. Kaya may bago ng tono, tsaka ng kondukta. I think she used to be a radio host eh. Meron meron siyang programa dati, di ba? Ayun, bumabanat din siya ron. Baka yun ang gusto talaga ng Malacanang. She's more like Harry Roque. Yes. Di ba? Medyo palaban eh. Baka yun ang sinasabi ni Cesar Chavez na Di ba si Cesar Chavez, sabi niya, he fell short. Nag-resign siya for falling short eh. Baka yan na ibig sabihin. Kulang sa banat. Ito talaga, yan na nga, makikipag-away din siya sa mga kaaway ng gobyerno. Lalo na, Ami, kino-compliment niya ngayon yung presidente na bumabanat sa campaign trail. Diba? Bumabanat sa campaign trail eh. Pero yung mga slate niya, hindi bumabanat. Siya lang. So, negative campaigning. So ito, tumitira. Ito kasi tiga-U-Belt din to eh. Ustirin to eh. Ustirin yan? Batch 89. Anong background niya? Polisa yata. Political science. Pero, of course, she's a lawyer. Pero where is she coming from? Where did she come from? Would you know? Well, nakita ko lang siya dahil sa kanyang teleradyo program. Doon ko lang siya nakilala. Na bumabanat siya. No? Hindi katulad natin na subdued. Sabi ni Castro, this early daw, mukha daw may mga taong gusto na siyang ipatanggal dahil ngayon pa lang daw may mga kumakalat na hindi ko nakikita yun, Ed, baka makita nyo. May kumakalat daw, viral daw ngayon sa SOCMED na showing her throwing a fit. Ewan ko kung ano yun. Nagtatantrum daw somewhere. Hinihintay ko pa yung detalye. Baka makuha mo dyan, Ed, kung ano man yung viral video na yan. Medyo matara yan. Dahil nakita ko, binabanatan niya yung mga tulpo dati. 2 years ago, last year, binabanatan niya yung mga tulpo. So, medyo hindi rin siya natatakot kahit mataas yung ratings sa kanyang binabanatan. Hindi ko na-monitor yung sagot ng mga tulpo, pero bumabanat yan. Ang problema, kaalyado nila mga tulpo ngayon. Kaya baka may asan ka ba? Hindi ko alam. Kung pa lang naman, ilang araw pa lang eh. Ang hindi ko nakikita si Jay Ruiz. Oo nga. Pero si Jay naman... Baka feeling niya, siya eh. Behind the scenes. May spokesperson. Yung spokesperson, baka yun ang pagkakaintindi niya. Remember dating hatian na meron kang spokesperson, meron kang admin... press secretary. In charge of admin work. The bureaucracy in its entirety. Nung panahon kasi namin, yung press secretary, si Coloma, at saka si Edwin Lacerda ay nagpapalitan. Sa pagsasalita. Tapos minsan, pag wala si Edwin, nandun si Abby Bante. Kaya medyo hindi naman nakatago yung press secretary. Nagsasalita rin siya to defend the president, para ipaliwanag yung posisyon ng presidente at para depensahan yung presidente. Kumbaga, tag team eh. Tag team yung spokesperson at saka yung press secretary. No? Kaya ang hirap ng trabaho na yun eh. Dahil haba yung ilong mo. So, ini-imply mo, humaba ilong ng dalawang kasamaan mo dati sa Pin-administration? Hindi. Si Harry Roque, ang haba ng ilong eh. Biglang cameo eh. Dahil ikaw ang defender eh. Ikaw ang defender, di ba? Ikaw ang defender. Baka pag nag-day off si Castro, si Jay Ruiz naman yung haharap sa camera. Baka gano'n, ang hatian ng trabaho. Magkaiba sila ng personality Si Jay, katulad namin ni Ed Lingaw yan subdued. Parang hindi ka kasama dun sa listahang yun. Gusto mo, magpa-survey pa tayo. Gusto mo, magpa-survey. Dami lumalabas sa survey ngayon eh. Di ba, Ami? Lumabas yung 2 weeks ago. May dagdag pa pala dyan sa briefing sa Malacanang. Inulit nila yung order daw ni President Marcos na to crack down on kidnapping at hulihin daw yung nag-kidnap doon sa bata yung batang Chinese.
Na sa Malacanang na nag-press con. mukha daw na involved. Well, apart from ang main suspect talaga, mga mainlander din eh. Pero mukhang may involved daw na mga military and police na baka hindi lahat, baka most likely daw ay na-dismiss na. Ano, mahirap mag-operate yung mainlanders nang walang tulong eh, Ami, di ba? Kayo, halimbawa, napunta kayo sa police beat. Alam niyo naman na may mga dotted lines diyan eh. Di ba? Marami diyan sa mga sindikato, local man o foreign, ay naghahanap ng mga enablers to protect them, to guide them, to tell them how to do it, di ba? Dahil siyempre, galing ka sa ibang bansa, hindi mo alam yung pasikot-sikot dito eh. Kaya baka mahirap na wala silang suporta sa mga local na inaamin naman ng gobyerno, former law enforcers. Tsaka mahirap yun kasi, di ba, pinutol yung daliri ng bata eh. Parang for a foreigner to do that here... lakas ang loob. Sobrang lakas ang loob mo. Lakas ang loob. Baka Kaya kaya doon ginawa sa Malacanang yung press conference ni Secretary John Vic Remulla. Dahil dinidikit nila doon sa mga atake sa kanila at dinidikit nila doon sa call ng presidente. Di ba? Yan yung isang dahilan kung bakit yung ginawa. Mga pogo, halos lahat siya ang mga bodyguard niyan talaga. Military sa police eh. Yes. But not retired, they're active. Karamihan doon active. Oo. Ayaw nila yung retired kasi kapag nahuli sila, anong gagawin nila? Retired na yun. Hindi, inactive sila sa police enforcement. Hindi sila, inactive sila sa police. Remember, may nahuli noon, remember yung sa SAF. SAF ng Zamboanga, Special Action Force. Zamboanga sa Manila. Nahuli sa Alabang. Nahuli sa Ayala, Alabang. Dahil lang nag-aaway sila. Kaya lang nahuli. So they were acting as bodyguards. Itong mga SAF na to. They're bodyguards. Kaya nung kasagsagan ng mga pogo dito, ang favorite nila for some reason yung Alphard. Marami dun sa lugar namin, nasa Southern Metro Manila, karamihan sa kanila eh. Nakakasalubong namin sila, yung mga convoy na, naku, parang yung convoy na pumasok sa busway eh. Talaga entitled talaga. Ganun talaga sila, may mahirapan ka. Pag tinamaan ka, pwede ka mabangga, tatabi ka talaga pag ano. Yung pala pogo lang, papasok dun sa mga compound ng pogo. Huwag mong kalimutan, Ami, yung sinabi ni Police Officer Espenido nung nag-testify siya sa Quadcom. The biggest crime organization is the Philippine National Police. Sabi niya. Paano, may mga high-ranking, pinaka-high ranking na police official nalilink sa criminal syndicate, di ba? Sa Ninja Cops. Na Ninja Cops natanggal pa, nakasuhan pa. Sa Pogo, di ba? So, ganyan. Hindi yan mga karaniwang pulis, mga high-ranking, pinakamataas. Itong isa dumaan sa busway. Yung nakakatawa pa dyan, yung nag-leak yung nakita ko sa Sunstar Davao eh. Nag-leak yung supposedly internal memo ng Police Community Relations, I think, na as part of the strategic communications, i-overwhelm yung public uproar over the busway incident by presenting presenting good deeds of the PNP. May ganung memo. So somebody put it in. I mean, that's expected. Sinulat. That's expected of them to do, but you don't expect them to write it in black and white. Oo. Dapat ko lang. Bro. Ibubulong mo na lang. Paki-swamp naman yung aming social media. Bro, pwede ba? Labas mo naman yung mga ginagawa namin. Diba? Ganyan, no? You don't exactly write it down. Pero ito kasi, strategic communications, ng PNP eh. Strategic. Bro. Pakibawi ng memo namin, bro. Strategic comms, pero nagkaroon ng tactical error kasi nailabas. Kasi sinulat tapos nailabas. Nagreklamo pa sila, bakit daw nilabas yung plate number daw nung nasa convoy. Bakit hindi mo ilalabas yung plate number? Sa bagay, nagreklamo sila dun sa yung mga traffic enforcer. Sila naglabas ng plate number niyang kaya lang bakit mo hindi ilalabas? Saka baka daw kasi in hot pursuit. Baka daw merong hinahabol. PNP chief? Hindi, sabi lang. Hindi naman kinonfirm eh. Neither confirm nor deny. Ang event lang naman na malaki nung araw na yon, yung bata na na-recover eh. Hindi naman sila naka-rescue nun. Iniwanan nyo, abandon dito, banda rito sa amin sa Paranaque. Rescued daw, Ami, rescued.
no? Nung iniwanan, tsaka nila ni-rescue. Di May ba? pagkakaiba, ano ba yan? Parang ano ba yan? Parang fortuit ba yan? Kailangan pang pag-usapan yung ibig sabihin. Ay, rescue. Ito yung nilabas ng Sunstar Davao. Leaked PNP memo from the PNP Directorate for Police Community Relations. Its subject is Stratcom snapshot ng alleged PNP violation in EDSA bus lane. Among other things, nakalagay sa strategies for February 26, kapon. Number 1, only NHQ PIO, headquarters PIO, shall be allowed to comment on the issue. All other officers to refrain from statements. Number 2, PCADG. Teka, nakita ko rin yung ADG. Ano ba yung ADG? Parang, teka. Aba. Oo nga eh. ADG. Nakita ko yung ADG. Singko ka na sa broadcasting, ano? Directorate for ano? Edlino, bagsak ka na dun sa broadcasting 101 natin, namura ka na. Napaka-demanding naman ng mga to. Basahin ko lang to. Aba. PCADG community shall mobilize its resources to overshadow the issue, redirect public attention, and mitigate any further negative impact for the Chief PNP and the organization. Similarly, PROs shall amplify their respective operational accomplishments to further overshadow the issue. Marami namang ibig sabihin yung overshadow. Oh, ano bang ibig sabihin ng overshadow para sa Philippine Star? Oh. Isa lang diksyonaryo namin, nakapareho kami ng mga nasa Google. Uso kayo yan di ba? Mula sa fourth wind. Fourth wind, Kanya-kanyang rescue, definition. overshadow, di ba? Oh. Parang parang pag-ibig, maraming definition. Ano ko, yan na naman tayo. Kailangan talagang puntahan yun, no? Let us not go there, sabi nga, di ba? So, yun. Tinikita naman, kayo naman, tinikita naman. Oo. Saka nagalit naman ng Malacanang. Kasi sinabi ng Malacanang, kung may emergency, umalis kayo maaga. I-check nyo nga, Juan. Ami, check nyo nga yung nagbigay ng ticket kung nandiyan pa siya sa MMDA. Ay, maraming pumupo rin. Nagtatanungan eh. Sino yung nag-apprehend? Hindi namin alam eh. Dapat ilabas yan. Bida raw, bida. Dapat ilabas yan. Baka tanggalin eh. Oo. Nagtatanungan niya yun eh. Oh, sikat na sikat siya. Kaya lang ayaw magpakilala. Baka tanggalin. Baka nakita mo dyan sa Ortigas, naglilinis na ng kanya. Estero. Hindi. Dinipensahan siya ng DOTR. Oo. Dinipensahan siya ng Department of Transportation. Tanungin mo si Vince Dizon. Tao nila yata yan eh. Yeah. Oh, DOTR yan, Bok. Tao nila yan eh. Hello, Secretary Vince. Hello. Binigyan mo baka mo ng medalya yung traffic enforcer tama. for doing his job. Hindi ba? Yun ang mga nakakuha ko message eh. Tinatanong kami. Anong pangalan ng traffic enforcer? Is a hero. Mag-scoop kayo, Ami. I-scoop mo yan. Padala mo yung mga tao mo. Hindi nga malaman kung sino may-ari ng mga kotse. Hindi, unahin mo na muna kung sino nagbigay ng ticket. Scoop yan eh. Papatanong natin, gusto ng mga tao yan dahil puro tayo negatibo, di ba? O meron naman positibo. Sige. May gumagawa ng trabaho nila. Sige. Maliit na tao, pero merong high purpose. Diba? May high purpose. Maliit na tao. Hinarang yung No, that's not. Magandang that's something na hinarang mo. Yung merong escort na motorcycle, merong backup. I mean, it's not it's not a small thing for a traffic enforcer. Hindi maliit na bagay. Kaya i-highlight natin para mga mga maliliit na mga pero mahalaga at defining example ng integrity ng mga government official. Feel ko, it's anniversary talaga. Dahil sinaswamp tayo ng mga sinaswamp tayo ng mga negative news eh. So, gumawa naman tayo ng positive, di ba? Kayo kasi mga kayo eh. Meron naman mga cynical kayo eh. Bok, pasok na report. Si Menos Baños sa report ng Channel 5 is ready. Naalala ko lang, panghuli, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Si Pinoy, yung kanyang Noto Wangwang, sinabuhay na yun. Kaya madalas siyang late sa mga meeting. No? Madalas siyang late dahil grabe traffic, di ba? Grabe traffic. No? So, ayun yan, parang pinapaalala niya sa kanyang sarili, ito yung mga problema. Dapat bahagi ako ng problema para maging bahagi ng solusyon. Kaya maranasan ko. Pero take the tip from Malacanang now, ulis ka mas maaga. Ulis ka mas maaga. Si Melos Baños, pasok natin. Baka mawala yung linya. Mayan, andyan ka ba?
Hello po. Magandang hapon po sa inyo. Ay, Mayan, pasensya na. Haba ng paliwanag ni Kwan eh. Magulo mga kasama ko rito eh. Haba ng paliwanag ni Kwan eh. Nagdedear si Ed eh. Nagdedear si Ed. Ako na naman may kasalanan, di ba? Ako may kasalanan eh. Haba ng binasa ni Ed eh. Lagi naman pong si Bok talaga may kasalanan eh. May culpa, may maxima culpa. Man, so kahapon kasi we had this report na ano, di ba? Naglabas ng order si Jesus Escudero, Senate President, for the administrative offices to already start their work for the impeachment. So, as of last night, ang inisip namin ibig sabihin kaya, ipapasok na agad ng impeachment trial kasi naghahanda na sila this early. Tsaka Mayan, pwede ba yun na yung Senate President sa 19th Congress nagpaplano para sa 20th Congress? Paano hanggang June lang siya as Senate President eh? Ibig sabihin, pine-presume niya na siya pa rin yung Senate President doon sa 20th Congress hanggang August? Paano? Parang ganun yung planning niya eh. May ganung presumption po, sir, ano? Kasi so far, yun din yung unang tanong namin kanina sa press con, mapapaaga ba? Kasi bakit pinapakilos na yung mga Senate offices? Hindi. Nanindigan si Senate President Escudero na persona, pero I guess yung update yun, meron ng trial. And that will be on July 13, 2 days after ng SONA ng Pangulo. Doon umpisahan yung mismong impeachment trial para kay VP Sara Duterte. Then, naglabas din kanina ng mismong proposed calendar for the impeachment trial na magsisimula sa June 2, yung resumption ng session, doon na i-report out yung articles of impeachment. June 3, manunumpa sila bilang senator judges. Mauuna si SP Cheese, manunumpa siya, pero hindi pa niya sinabi kung kanino siya manunumpa. And then the rest of the senators, sa kanya manunumpa. And then June 4, issuance of summons. June 4, 14 to 24, reception ng pleadings. June 24 to July 25. Yan yung tinatawag na pre-trial period. And then July 29, yung oath-taking ng mga bagong halal na senador, natatayong senator judge din. And then July 30 na ang start of the trial itself. Medyo manipis yan, ha? Halimbawa, ilang araw lang yan na session day after election na sila ay 19th Congress senators pa rin. Paano kung hindi magawa? Paano kung hindi magawa diyan sa ilang araw na yan? Yang napakanipis na margin na yan. Tapos halimbawa, masimulan sa 20th Congress. Wala bang legal impediments doon? Dahil ibang usapin kasi kung nagsimula sa 19th Congress, i-transmit yung impeachment ng Congress sa 19th Congress ng Senado, tapos sasabihin nila hindi matatapos kaya may continuity to the 20th Congress. Paano kung hindi masimulan sa 19th Congress? Lahat masimulan sa 20th Congress. Wala bang technical impediments na hindi nasimulan sa 19th Congress? Transmit 19th Congress, tapos sinimula mo 20th Congress. Iba kasi yung nasimulan mo sa 19th Congress at may continuity sa 20th Congress. Diba? Kasi actually yun yung kanina pa ulit namin na tanong. Yung June 3 ba, kung kailan kayo mag-oath bilang mga senator judges, does that mean nag-convene na rin kayo as impeachment court? Ang sagot ay depende. Kasi kung sa rules daw ay ang mapapagbotohan ay dapat ang maglalabas ng summons ay impeachment court, that means magko-convene na sila as impeachment court sa June 3. Pero sabi ni SP Escudero, kung papayagan siya according sa rules na siya lang as presiding judge ang maglalabas ng summons, then ibig sabihin hindi pa magko-convene as impeachment court sa June 3 kahit manumpa sila as senator judge. Magko-convene talaga sila as impeachment court sa July 30 na, which is 20th Congress na po. 20th Congress na yun. Correct. Mayroon yun ang tatanong ko. Go ahead po. Ang tanong ko, kasi kalendaryo to ng trial What about yung calendar nga kasi ginagawa nila daw ngayon, sabi ni Ichis, ginagawa nila ngayon yung new rules, they're drafting new rules. Ano naman ngayon yung development doon? Hanggang kailan niya balak gawin yon? Yung rules na yon. Tapos sabi niya, before that, after the rules, magkakaroon sila ng equivalent ng pre-trial process dyan sa bago mag-oath taking na magpapalitan daw, baka kung masasama yun doon sa rules, pagpapalitan ng affidavit, counter affidavit, para daw, kung sakang-sakala, yung trial, abutin ng 2 to 3 months lang. So, nasa na sila ngayon?
Yun po yung mangyayari, Ma'am Annie, pagdating ng June 4. After nila manumpa ng June 3, is mag-i-issue na sila ng summons ng June 4. And then June 14 to June 24, mag-receive sila ng pleadings. And then June 24 to July 25, almost 1 month, pre-trial period. So basically, parang pati yung pre-trial, mag-uumpisa po talaga siya ng June. So yung mga nangyayari ngayon is puro mga preps pa lang, like gastusin, robe, mga structures, for example, mga stage, mga rooms na kailangan ayusin, yung session hall, and then naghahanap din po sila ng mga private lawyers na pwede nilang ma-hire, na hindi daw gano'n kamahal, na pwedeng magbigay ng advice sa impeachment court. Kasi ang sinasabi ni Senate President Escudero, so far, ang siguradong matitira na sa abogado, silang dalawa lang ni Senator Alan Cayetano. Sakaling lumusot si Senator Pia Cayetano, then 3. Kung lumusot si Senator Tolentino, then 4. And then kung may mga bago pa na mga abogado, yun lang din. Pero so far, 4 the most na senator judge pagdating ng impeachment trial. So kailangan talaga nila ng tulong from private lawyers po. Mian, ako hypothetical lang. In the event lang, just to follow up Ronald's question, in the event lang na si Senate President Escudero is no longer Senate President in the 20th Congress, kasi you never know, how does that change anything or change things, if anything? So far, Sir Ed, tingin ko, kaya gusto nilang maipasa na yung rules, lahat ng amendments by June 2, para at least nakalatag na po siya. So just in case pagpasok ng 20th Congress maiba, yung Senate President o yung yung presiding judge, hindi sila mag-uumpisa ulit from zero. Meron na silang rules kahit paano na susundan. Unless gugustuhin ng bagong Senate President at bagong majority of senators na baguhin ulit yung rules. Then ulitan sila niyan pag nagkataon. Dalawa kasi yung mahalaga dyan. Mukhang iba yung posisyon ng Senate President. Una, yung forthwith. No? Ikalawa ay yung sui generis. Na yung mga usual schedules nila doesn't apply. Dahil bago itong elementong ito eh. Parang yan, no? Sui generis. No? Dati kasi ang mga Senate President naka-formal eh. Ngayon, siya naka-t-shirt. So, ibig sabihin niya, sui generis, unique. Unique yung Senate President. No? Parang dapat ganun din ang tingin sa impeachment. Unique. Kaya hindi uubra yung mga recess, hindi uubra yung mga usual schedules dahil nakadikit yung unique sui generis dun sa forthwith. Unless, iba yung ibig sabihin ng Philippine Star. Sui generis. Pareho lang yan, pareho. Hindi, sabi kasi sa akin ni Cheese, ngayon daw, inuumpisahan na nila mag-draft ng new rules eh. He thinks they need new rules. Nabanggit ba niya yon na ginagawa nga nila ngayon? Kasi parang wala naman ako nakikita dyan ng mga senador na Nakabakasyon. Nakabakasyon, Ami. Hindi, nakabakasyon sa they are campaigning eh. Paano sila nag-uusap bagay? Pwede naman yung by email siguro, pero hindi ba dapat may para man lang kahit isang once a week session para na-draft tayo ng rules, napaka-importante nito eh. Tama. Di ba? Hindi nga po makapagpatawag, Ma'am Ami, ng caucus eh. Kasi tinanong namin kayo na si Escudero, kailan ba yung caucus? Sabi niya, paano nga magko-caucus? Sabi niya, ang daming hindi available. May ilang mga naka-out of the country. Sabi niya, kahit naman anong pag-usapan namin ngayon, hanggat hindi nagre-resume session, sabi niya, walang mangyayari. So, wala pang caucus talaga na yan yung pinapanawagan ni Senator Coco Pimentel, di ba, na i-caucus mo kami, mag-usap tayo. Sabi ni Senator Cheese, tinanong niya na isa-isa yung mga senators, may mga ayaw daw, may mga hindi available, may mga busy, may mga out of the country. Yun yung role ng leadership eh. Ano ba yung dapat? Kailangan pamunuan. No? Kaya, paano kung bukas, makalawa, o kaya next week, ay magpatawag ng special session ng Presidente? Ano kaya magiging response ng Senate President? Wala naman yun, hypothetical lang. Hypothetical lang. Baka isipin ni Ami, may chismis tayo. Kasi Ronald, nagsalita kahapon Malacanang eh. Sabi nila, the President, inulit lang, the President will call a special session pag hiningi ng mga senador. Yes, oo. Alam mo naman. That was as of yesterday. I don't think may pagbabago ngayong araw. Kaya nga, pero alam mo naman, Ami, nagbabago yan eh. Parang impeachment yan eh, di ba? Teka. Ayoko ng impeachment. Wala siyang tulong sa mamamayan, ha? Minarinig ka ba? Hindi naman. Sinasabi ko lang na, malay mo, magbago. Ayaw ni Cheese. Ayaw ni Cheese ng special session. Hindi.
ilang ikot ng tanong ko sa kanya noon na kailan lang na, Yes, paikot-ikot na yung tanong ko. Malinaw yun. Sabi niya, Malinaw, no. malinaw yun, Ami. Pero malinaw din sa Constitution, the President can call for a special session, period. Hindi dahil pinatawag ng Senate President, hindi dahil para sa legislation, kung hindi dahil gusto niyang ipatawag. No. Ayun, sinasabi ko lang naman. Ayaw mo ipatawag. Oo, ang sinasabi ko lang, baka magbago. Parang impeachment, di ba? Ilang buwan siyang hindi. Tapos biglang number 1 yung kanyang anak. Tapos 250 yung pumirma. Di ba? Ang sinasabi ko lang, things like that happen. Kaya po, andyan pa si Mian, pahabol ko lang kasi what also got the goat of some people was yung sinabi ni Cheese kanina na yun nga, the senators, some of them are many of them are out of town, many of them are traveling, some are busy and some are not interested. Especially yung last phrase na some are not interested. Parang may mga nag-react na parang is it a matter of whether you're interested or not, or that particularly those last words, not interested, got the goat of a lot of people on social media. Pero sila din yung mga nagsasabi na kahit anong mangyari, they will vote against the House tour. Marami na sa kanila nagsalita eh. Kaya yung mga nagsabi niya not interested, sila din yun. Tama. Kapag nag-trial, regardless of the evidence, they will vote against. Yes. Nagsalita na sila. In fact, ang debate ngayon, di ba dapat mag-inhibit kayo kung sakasakaling nakaupo pa rin kayo dyan sa 20th Congress? Tama. Yun naman ang susunod na debate na naman yan eh. Tama. Pero ang inhibition kasi personal decision. That's voluntary. Personal nga, personal. Ibig sabihin doon, Ami, meron kang delikadesa. And I think the Supreme Court will end of story. Napakataas naman ng standard mo, Ami. And I don't think the Supreme Court will interfere in an actual vote. End of story Pero na. Mayan, nakita mo ba yung tatak ng t-shirt ni Senate President nung nagpe-press con? Hindi baka... Yun? Ay, gusto ko rin, parang gusto ko, siya ngayon eh. Kaya nga, hindi mo nakita yung tatak. Parang gusto ko rin bumili niyan eh. Hindi eh. Tapos yung jacket niya na puti na isa lang yung sinuot niya. Di ba? Isa lang yun. Temo. Isa lang yung susuot niya. Yung ikalawa, yun, nakalabas. Di ba? Di ba? Style yan. Style yan. Kaya mo yan? Hindi, style talaga yan o nagmamadali siya? Hindi, katulad yan. Napansin natin. Pinag-uusapan natin. Ikaw kasi. Yun ang purpose, no? Hindi ka masyadong kwan eh. Hindi ako observant. Bakit kaya nakasuot na? Nakasuot na ngayon, no? Kaya nga. Napansin eh. Both sleeves na, nakasuot na. Nung papasok kasi siya kanina doon sa may press con area, medyo nakita siya naming mga reporters na, naku sir, naka-t-shirt ka na naman. Sabi namin. Kaya sabi niya, teka. Sabi niya, sige na nga, magja-jacket na nga ako. Napilitan. Palamig sila na eh. Nakita mo ba yung t-shirt niya, Mayan, na see-through? Yung puti, anong nakaraan Wednesday? Di ba? Bakat na bakat. Oo, eh. Erasing talaga. Okay. Mayan, maraming salamat sa iyo. Wala naman ako sinabi kung ano nakabakat. Maraming salamat, Mayan Los Baños, ang reporter ng Channel 5. Salamat, Mayan. Pasensya na. Si Ed kasi gulo eh. You're watching Storycon on One News. We need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind headlines. Welcome back to Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. With us, of course, Ami Pamintuan of the Star and Raul Llamas, our resident political pundit. Let's bring in our guest for today, former Senate President Franklin Drilon, who joins us now on the line. Sir, magandang hapon and welcome back. Ed, good afternoon. Thank you, sir, for joining. Yes, sir. Thank you for joining us, sir. Good afternoon. Magandang hapon. City Donald is here. Yes. Hi. So, sir, we figured to call you, sir, if you don't mind. Kasi naglabas ng schedule, proposed calendar, si SP Escudero for the impeachment trial. So, lumalabas ngayon, July 30 na ang start talaga ng trial, actually formalizing what he earlier said. Pero June 2, magsisimula na yung, June 3 pala, ang oath-taking ng incumbent senator judges and issuance of summons and all that. Kumbaga, yung what do you call that? The pre-trial proceedings begin in the 19th Congress, but the actual trial begins in the 20th Congress. Is there any legal issue there, considering that the actual trial will begin in a different Congress, but the preparations and the oath-taking was started in the 19th? Dagdag lang ng konti, SP, no? Dahil
konti lang yung window SP, no? Just a few days yung session day. Paano kung hindi nagawa yun? Halimbawa, practically magsimula na sa 20th Congress, lahat. Wala bang wala bang gray area na sabihin nila, ay sorry, walang continuity dahil nasimulan talaga sa 20th Congress instead na masimulan sa 19th? Hindi ko alam. Kasi talagang hindi pa yan, yung ganung question, ay hindi pa ngayon ang mangyayari yan. Yes. At walang precedent tayo makikita sa mga desisyon ng Korte Suprema. Hello? Yes, sir. Yes, Hello? sir. Yes, Yes, sir. yes, SP. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Walang hello. Yes, sir. Yung opisa ng impeachment trial, walang magawa si Cheese doon dahilan sa hindi naman pwedeng mag-upisa ang impeachment trial kung walang session ang Senado at magkakaroon naman ng session sa June 10. Kaya doon lang mabubuo ang impeachment court. Kaya ngayon, ang problema is that hindi talaga matatapos yan lang sa 19th Congress. Yes. At as a matter of legal strategy to me, yung ginawa ni Cheese is to cover, the best available option, which is that the trial will start in the 20th Congress, the actual trial, so that yung mga senador na makakatanggap ng ebidensya, yun na rin ang mga set of senators who will decide the case. Who will cast their votes? SP, paano kung halimbawa, hypothetical, magpatawag ng special session ang Presidente next week at tumanggi ang Senate President? How will that be resolved? I'm sorry? Again? Hypothetically, halimbawa ang President magpatawag ng special session, katulad na nakalagay sa konstitusyon, na wala namang qualification, no? At tumanggi ang Senate President doon sa hiningi ng Presidente. How will that be resolved? I think, I don't think Cheese as a lawyer will do that. They cannot define the directive of the Constitution. Pag nagkaroon na ng special session, he must address the constitutional duty, and sa akin po, mandatory that he will constitute the impeachment court. Basta mayroong session na tinawag ang Pangulo. Pero sir, I think he's used that argument before na an impeachment trial is not priority legislation, which is special sessions are supposed to be for. It's not a question of priority legislation. Yes, it's a question of the directive of the Constitution. Nasa Constitution. Upon session, it is obligatory on the Senate to constitute the impeachment trial. Hindi po dahilan sa wala po sa legislative priorities. Hindi tatawagin. Yan po ay walang choice ang Senado. The moment there is a session, ang priority po ay ang pagbuo ng impeachment court. Ami? Ang trial magiging 20th Congress na. Kung hindi ma-elect si Cheese, kasi mag-joint session yan, at saka mag-election uli ng mga bagong official yung 20th Congress. Pag hindi siya yung Senate President, hindi na siya. Hindi na siya yung presiding officer, di ba? Tama. Kaya nga, in relation doon... Tama po yan, Ami. Kaya maraming mga punto dyan na maraming tanong, at ako'y sigurado ako, pagbuo ng impeachment court, si Vice President Duterte ay pupunta na sa Korte Suprema at to questionin ang pagbubuo ng impeachment court in the 20th Congress. SP, hindi ba medyo improper na ikaw yung Senate President ngayon, tapos nagpaplano ka for the 20th Congress na parang ikaw pa rin yung Senate President? Di ba medyo improper at saka presumptuous? He is not planning for the he is planning for the impeachment court, which is completely separate from the Senate. But it is particular, and it is the Senate who will constitute the impeachment court. And once constituted, hindi po kailangan sumunod sa kalendaryo ng Senado. Sir, another hypothetical. Of course, it's hypothetical lang. In the event lang that Malacanang calls for an early
special session so that they can convene the impeachment court. And in the event that the Senate President still hews to his opinion na that is not an urgent matter and it is not legislation and we therefore will not convene an impeachment trial, who gets to decide who is the final arbiter? Could it be the Supreme Court or is it entirely the Senate's decision? Well, it will be the Supreme Court who will compel if you're asking who has the power to compel, Yes, sir. The Supreme Court has the power to compel the Senate President to perform his constitutional duty of creating the impeachment court. Ulitin ko lang, yan po ay isang obligasyon ng Pangulo ng Senado pag tumawag ng sesyon ang Presidente o magkaroon ng sesyon in accordance with the legislative calendar. SP, Senator, may final ng challenge si BP Sara sa Supreme Court. Pero sa mga nangyayari ngayon, meron na tayong calendar. Nakikita natin kung paano hinahandle ng Senado yung impeachment complaint. Sa tingin nyo, I think we can all expect another challenge from the Vice President's camp. Pag nag-umpisa na yung trial, so posible sa tingin nyo na pwedeng itigil yun, hihingi ng TRO eh. At pwede ma-prolong yung process, beyond talaga, hindi na natin malaman dahil medyo mabagalan na natin. Separation of powers. Sa akin, all of these questions raised by Vice President Duterte will become academic pag convene po ng impeachment court pagbalik ng sesyon. At saka hindi naman madidesidihan yan hanggang June 10. Kaya maging academic lahat at question na nila-raise ni Vice President sa Court Suprema. SP Drilon, may isang maliit na elephant in the room. Ang Senado lang ba, pag na-convene lang ba yung trial court, pwedeng hingiin sa AMLA na i-lift yung bank secrecy laws sa bank account ng akusado ni Vice President Sara? No? Kailan ba pwedeng mangyari yun? Kailan ba pwedeng mangyari yun? Pwedeng sa trial ng pag nag-umpisa ng trial. And it can be subpoenaed, sir? Tama ba? Pwede rin. Can the impeachment court subpoena If it goes to the Sandigan Bayan, pwede rin nilang hingin. Pwede hingin na ombudsman. Kaya lang yung ombudsman mo, magbabakasyon na eh. Kaya walang mag-retire na sa April eh. Kaya huwag nyo naasahan. Parang ang dami nagbabakasyon ngayon. Tayo lang ang hindi nagbabakasyon. Mga senador, paano nagsimula kasi yung Paris Week last Monday eh. Yung Paris Fashion Week. Paris Fashion Week mo. Nagsimula yan last Monday, matatapos March 4. Inihintay ako ron eh, pero hindi ako nakapunta. Okay. Sir, pahabol na ako, sir. Hanggang saan o hanggang kailan may otoridad ang Supreme Court na makialam o mamagitan sa issue ng impeachment? Pag nag-convene na ba yung impeachment court, talagang hands-off na sila? O pwede pa, is there any other way? Is there any way that the Supreme Court can still intervene? Sa ating saligang batas, lahat ng mga issue tungkol sa jurisdiction at kung mga question doon sa impeachment trial, ang exclusive jurisdiction ay ang impeachment court. Hindi pwedeng makialam separation of powers. Ang Supreme Court. Separation of powers, sama yan. So once mag-convene ang impeachment court, wala nang ibang may otoridad na manghimasok. Ang impeachment court is totally independent na of any other. Unless may lindol o may asteroid. Tama po yan. Nasasabigang batas natin yan. Okay. So yun pala yun yung cut-off talaga. Unless nga tamaan tayo ng asteroid. May yung meteor shower, ilalabas sa Channel 5. Punta tayo tuloy dito. Nagpa-divert ka naman. Yun, Senator. Kasi nga inaasahan natin, dahil nga sa gulo na itong mga proseso ngayon, kung aakyat na naman yung Duterte camp sa Supreme Court, once the trial gets underway, hindi na pwede mag-TRO Supreme Court. Malabo. Tama po yan. Tama, Ami. Hindi siya pwede mag-TRO. Malabo na yun. So yun ang cut-off na. Okay, tuloy-tuloy na. Separation of powers na yun. Okay. Pag nag-TRO sa aking tingin namin, pag nag-TRO ang Supreme Court, magkakaroon ng constitutional crisis. Constitutional Dahil crisis. pwedeng hindi sundin
ng Senado ang TRO ng Supreme Court. Oh, that'll be interesting. That'll really be interesting. Okay. Sir, maraming salamat, sir, for joining us, and always a pleasure to talk to you and to be enlightened with your legal wisdom. Thank you very much, sir. Former Senate President Franklin Drilon. Thank you. Thank you very much. Salamat, SP. Okay, thank you for joining Storycon today. Aming pamintuan ng bossing ng Philippine Star and Tito Roel Llamas ang parating nagpapantasya tungkol sa Paris Fashion Week. Bakit nga ba? Ano meron doon? Parang maraming pupunta ron na magbabakasyon ng mga politiko. Mga celebrity. Mga politiko, mga Mga celebrity, celebrity. Invited nga ako kaso... Fashionable ka pala? Medyo puno ang schedule ko eh. Hindi mo na kami maiwan. Oo, sorry na lang. Tsaka walang doon eh, walang ukay. Walang ukay doon eh. Dito may ukay eh. Kaya hindi mo lang papansin, parati napapansin ni Roel Meron doon, Llamas. may flea market doon. Flea market, pero hindi sa fashion. Weekend flea market meron. Hindi doon sa Fashion Week. Alam ko yun eh, sa San Juan. Hindi. Hindi sa Fashion Week. Sa San Juan. Sa San Juan yun eh, yung flea market. Doon ako pupunta, doon ako nakakabili. Sa San Juan, sa Green Hills, San Juan, no? San Juan, Juan. no? Yung San Juan. Hermes ko, wala pa eh. Kahit Akala ko peke, Green Hills, wala San eh. Juan. Yun ako, San Juan, no? Pero iba-iba Akala ko walang barado ilang mo eh. Ang laki San nun, Juan, ilang San- blocks yun ha. Tapos yung isang block, talagang yung mga patapon, no? Talagang gano'n. Tapos doon sa high-end, mga original na second hand. No, yung kwan. Tapos sa gitna, yung mga kwan, halo-halo na. Pero enjoy mura. doon. Enjoy doon, no? Hindi ako fashionable, kaya wala ko alam sa ganyan. Dahil makakakuha ka minsan ng mga antique, ng mga kwan, na hindi alam nung nagbebenta. Parang mga cleaners yan eh. Naglilinis ng mga bahay yan, ng mga namatay. Binabayaran sila para linisin, papakyawin yung buong bahay, yung mga gamit, ayaw ng mga apo. Kaya murang-mura, Bebenta super nila mura. ron, hindi nila alam yung value. Dahil bayad na sila eh. Parang storage wars pala ito sa TV. Oo, parang storage Super wars. mura, gaganda. Parang storage wars, exactly. Bayad na sila eh. Super mura. Bayad na sila eh. Kaya pagpunta ron, doble na yung kanilang ibebenta. Pinapalis na tayo. Hindi nila alam. Tapos makikipagtawaran ka, tawad ka kagad ng 70%. Tapos kunyari, aalis ka. Hahabulin ka ngayon. No? Ganyan na style. Parang Pilipinas. Parang ganun na Pilipinas. style Parang nila. Divisoria. Kaya hindi ko lang papansin namin, si Ronald Prati pinapansin na yung suot eh. Kasi siya nagpa-practice ng kanyang fashion sense. Yeah. Okay? Okay. Overtime na tayo. Maraming salamat. Si Ed talaga. Just again to our 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Linga. We are one news all sides all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.